mismo ang nasa talata. Pakahulugan mo yan eh! Yung talata, tinatanong ko sa'yo. Aminin ko Sige, ito. patunayan mo. Ano? Mr. Moderator, pwede ba kayong bumasa? Okay. Pwede kayong bumasa? Mali yan, mali Tapos yung ugali mo na yan, Brad. Marami kang dadalhin sa impyerno sa ginagawa mo sa Biblia. Hanggang buhay ako, hindi ka uubra, tandaan mo. Sa'yo, ang pinag-uusapan dito, kaluluwa! Kaluluwa! Pinag-uusapan dito kay mali, sinasadya mo, talagang karapat ka. Sana maunawaan nyo! May mga manluloko! Sa Pilipinas! Wala rin manluloko! Nakahamon po siya na showdown. Ibinigay ba dyan yung pangalan o yung tao? Respeto sa Diyos, wala ka pa respeto sa sarili mo. Sana maunawaan nyo kung bakit nagagalit ako sa mga Patunayan ko sa'yo ngayon na nagsisinungaling ka sa ganito karaming tao. Tatanggapin mo, manluloko ka. Tatanggapin mo, manluloko ka. Hindi po ako. Tatanggapin mo, manluloko ka. Talo ka na sa'yo kung nasa talata o wala. Nasa talata, yun ang Ang kausap. basahin mo. Pag nabasa mo, talo na ako. Pag nabasa mo. Sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay May the peace of na our Lord ito. Jesus Christ be with all of us. Sapagkat Well, as you can see, this could probably be one of the reasons why we are here in your country, especially those who gave into our invitations. We thank you so much for giving us this opportunity to share with you our faith. And we would like to invite everyone to be ready or prepare your questions a little later. We'll be giving you the chance to ask all of those questions that you would like to raise with regard to our faith or in comparison with your faith or things that you would like to clear out. Now that the different denominations have sprouted like mushrooms, and in the Philippines you will be, or you will somehow note that there are so many religious denominations registered in our Securities and Exchange Commission. That's where you register your religious organizations. And that is one of the biggest questions that probably everybody will ask. Because everybody who preaches the Word of God, as they say, who bring the Bible with them and share the gospel of our Lord Jesus Christ, they will always say that they are of God. Nobody and nobody will stand in front of you and will say that he is of the devil. But to claim is one thing, and to prove is another thing. And we do not want you to simply believe in what we are telling you, because we want to base our faith in the Scriptures. As we've been telling all of our friends, even way back home, that is one thing that we need to prove if the preacher is telling the truth. And we are now introducing to you our faith. We would like to share with you our faith, not to invite you to join our organization, but to make some comparison. And probably later on, or in the course of your study of our faith, in the course of your study of our belief, then you will be able to realize if we are telling the truth. Because there are those people who carries the Bible with them, who preaches the Word of God as they say, but they do otherwise. And it was also written in the Bible that there are those who are professing to be Christians, but they are Christians. They are not Christians in heart, because they do not do what they know. Life, I believed in God for most of it, and then for a very hard 18 years, I was finding it very, very difficult. The churches that I went to were too confusing. They did not practice what they preached when they walk out the door. So I was not comfortable with them, and I decided to walk away from that until I came here. My new wife had me watch Netflix, and she said that if I have any questions whatsoever, just ask. So I did. I've been asking ever since, and I found that what I was searching for my whole life is right here, and I'm glad to be here.
Brother Ellie, for me, I guess, most correct preacher of today that I've heard, honestly. He describes everything very well. He puts it in perspective. He makes it make sense. So I really, really enjoyed listening to him. There's really no comparison. I mean, Brother Ellie is outstanding. He's if you could say he's outstanding in the field, he's the only one standing, and everybody else might as well go away. In my eyes, he's actually bettered my life just by For listening. nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Oh, let your request be made known unto God. Yung request mo, Panginoon, hirap na hirap po kami sa buhay. Gagraduate na lang po ang anak ko. Wala po akong pambayad sa final exams. Sana po tulungan mo ako, Ama. Sana po makagraduate ang anak ko. Yun ang panalangin. Salamat po sa iyo. Marami pong salamat sa pakikinig mo sa panalangin ko. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko po ito. Amen. O di diretso. Ang Diyos pa, hindi pa nga nag-uumpisa, alam niya na eh. Tapos papaligoy-ligoyin mo pa. Sabi ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Dumirekto ka sa Diyos. Hindi kailangan ng palakasan sa Diyos. Ito po sakripisyo namin. Mabuksan kahit hindi kayo umanig sa amin. Kung ayaw nyo umanig sa amin, bahala kayo. Hindi naman po ako mananagot sa Diyos. Pagkatapos kong sabihin, kayo na ang mananagot. Kung ayaw nyo umanig, bahala kayo. Kung gusto nyo pa rin niya sa mali, bahala kayo. Maglapit ka sa impyerno kung gusto mo. Wala akong pakialam sa'yo. Pero, yun po yung atas ng pagmamahal sa kapwa na mabuksan ang isip nyo. Yan ang Biblia, basahin nyo. Huwag kang mananalangin ng walang kapuluhang paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang sa kanilang maraming kasasalita ay diringgin sila. Huwag na kayong magsigaya sa kanila. Bakit? Sapagkat talastas ng inyong Ama na nasa langit ang mga bagay na kinakailangan ninyo bago nyo pahingin sa Kanya. Uulit-ulitin mo ba? Ang nasa Biblia, huwag mananalangin ng paulit-ulit. Ang itinuro sa ating manalangin ng paulit-ulit. Ang nasa Biblia, huwag kang luluhod sa ginawa ng kamay. Eh, pinaluluhod tayo sa ginawa ng kamay. Kaya nakakapag-inalakit pa eh. Ang tawag mo sa bato, mama. Ang tawag mo sa kahoy, papa. Biro mo yun? Ano sabi ng Diyos? Basa. Na nagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking Ama. Biro mo? Ang sabi mo sa kahoy? Papa Jesus. O ano naman ang sabi doon sa bato? At sa bato, iyong ipinanganak ako. Mama Mary. O biro mo bato yun? Tayo? Ayan ba? Katinuan ba yan? 2:18 ng Habakuk. Pakinggan niyo po. Ano napapakinabang ng larawang inanyuan, na yao'y inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-anyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosa, sa arawan niya, na nagsasabi sa kahoy, gumising ka, sa bibing bato, humapot ka, pagtuturo baga ito, narito, nababalot ng ginto at bilang, at walang hinga sa loob niya. Ang nagmamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo tao ay hindi makaharap sa debate kay Brother Solyamo. Ano ang mga pangyayaring naganap tungkol sa bagay na ito? Taong 2000 hanggang 2001 ay masigla ang mga taong sumasadya sa studio ng SBS 21 upang magtanong ng harapan kay Brother Ellie